This travel is very spontaneous. Everything will be surprising. Let's go! Parang mauubos ko to. Straight from palengke and super fresh talaga lahat. Parang medyo creepy. Who paid you? 3-5 pesos na lang yung pinalitan ko na Hong Kong dollars. Ito talaga yung authentic. Mura! In this travel, wala kami masyadong expectation. Wala kaming itinerary na ginawa. Nag-book lang kami ng hotel, nag-book lang kami ng ticket, and then bahala na kahit anong mangyari. Spontaneous lang. Let's see kung anong ibibigay sa atin ng Hong Kong ngayon. So, thank you so much, Cebu Pacific. Guys, nandito na tayo sa Hong Kong Airport. Bumili tayo ng card para sa train. This is 2 top na, papunta sa hotel natin for $50. And bumili rin tayo ng SIM card for $98. That's 32 GB. That's for 30 days, I think. Pero magagamit lang, 6 days lang naman tayo dito. So, pwede na. It's now 2 p.m. and kaka-check-in lang namin. Siguro na-avail namin to for 18,000. Like 3,500 per night. Comfy. Pwede. With ilagayan. Extra sheets. And the best is the window. Gusto ko talaga pag mga hotel window talaga para sarap mag-stay. Gusto ko yung nakikita mo yung araw sa umaga. So this is my view. This is city. Okay, nandito na lahat. Malapit lahat. And then you have the gusto mong gawa ng project, work dito, laptop, TV, meron din. And they have Netflix. What else? And this side, ganda ng CR nila, promise. Unlike dun sa nag-check-in kami before, mas pricey yon pero this one is more spacious. Even the CR, malinis, maayos. And yeah, that's it. And meron din tayong mini ref or mini fridge. Pattern, they call this. And a tea, coffee, blower. Yung kasama ko gusto mag-blower, of course. And my favorite here is this charger. Lagay mo lang yung phone mo. Charging. Today is July 14. Same sa Philippines. Umulan. Let's see kung saan pa rin tayo pwede pumunta. Hanap tayo ng food. It's already 6 p.m. pero maliwanag pa rin. p.m. na and hanap tayo ng dinner. Medyo maliwanag pa dito. But before that, I just want to thank Inspired Daily Wear for sponsoring this outfit. You can visit their page on Facebook. They also have TikTok, Shopee, or Lazada where you can see more of the designs na magaganda talaga. Support local tayo. And syempre naulan.
at chinelas. So, let's go. Ngayon ang sabi ko, this travel is very spontaneous. We don't ask friends, suggestions, itinerary, wala. So, kung saan na lang dalhin, di ba? So, mangyayari niyan, may mga bagay na naturally tayong madidiscover. So, stay tuned kasi everything will be surprising. Diba? Let's go! Dapat maghanap kami ng street food. Dun sana namin gustong kumain. Gusto ko sana kumain ng mga beef brisket. Pero dahil biglang umulan, kung saan na lang kami matapat na restaurant, doon na kami pumasok. So, buti, napasukan namin KFC. Sakto, nagkikrave ako sa chicken. Pizza, lahat to for $86 Hong Kong dollars. Dahil naulan, paggabi, then pag tanghali naman, sobrang init. Bumili na tayo ng payong para hindi tayo mabasa at the same time, hindi tayo sunog sa umaga. Alright. Perfect. Ayan! Tayo ngayon sa Mongkong. This is located in Kowloon area. They call it MK here in Hong Kong. Dito, marami kang makikita ng street foods, night market dito paggabi, marami din. And mga local cuisines, mga gulay, para mga palengke, marami din. And of course, mga pampasalubong, madami. Dati daw guys, isa tong parang terminal ng mga isda itong Mongkong noong 19th century dahil malapit siya sa dagat. Kaya dito yung mga palengke, mga bilihan talaga. And alam nyo ba na ang ibig sabihin ng Mongkong ay busy area sa salitang Chinese. Kung may gusto ka namang pasalubungan, gusto ng regalo na meaningful, na makikita mo talaga, mafe-feel mo pag niregaluhan mo yung kaibigan mo. Ito mga paintings na to, syempre. Papa-frame mo lang siya and then pwede mo nang display sa bahay. Tanong natin. This one, 250. Who paint this? Paint, yeah. Who paint? You? No, you. No. Who? Boss. Your boss. Yeah. Your boss painted. Okay, this is 180 and then this one is 280. Yeah. Yeah, 280. How about that? The elephant one? 280. 280. Is this, can I touch it? Set. This one? Oh, it's canvas, right? Okay. This one again, I'm sorry, how much? 380. 380. How about this? 250. 250. And this one? This one? Yeah? 180. 180, mga Buddha. This is our first meal
This pasta na may... Look at the lobster, guys. Sobrang sarap. I think this is tomato sauce. Yeah. Like fasting ako for this. Ang perfect. Ang perfect ng pagkakaluto ng pasta. And the lobster. Para mauubos ko to. Wait lang. Tignan natin. The lobster, my favorite. Perfect. Sarap. Perfect. Next naman nating titikman. Yeah, ang kanilang Australian steak. Oh my God. Sarap. This one is pasta. Pero parang ewan ko anong rice yung ginamit. Japanese rice or something. Manatag. Tingnan muna natin yung pasta. Perfect. Perfect na naman, di ba? And the shrimp, my favorite. Kahit allergic ako dito. 14/10. Top. Short story. Hong Kong ang kauna-unahan kong out of the country. And alam niyo ba na ang budget ko lang that time is for my for food is 3,000, mga 3,000 plus pesos. Ganito kasi nangyari na. School tour when I was college. May allowance ako galing sa tatay ko, it's 10,000 pesos. Binigay na agad parang a week before bago kami mag tour dito sa Hong Kong. Pero yung 10,000 na yun, nabawasan ko ng nabawasan. Alam niyo kung bakit? Bago mag Hong Kong, kami, Enchanted Kingdom. So, naging parang 5,000 na lang. Naging 5,000 pesos na lang yung pang pocket money ko dito. Hindi ko alam, pagdating pa pala ng NAIA Airport, meron pang travel tax na parang 1,000 plus. So, parang 3,500 pesos na lang yung pinalitan ko na Hong Kong dollars, pangkain ko dito sa Hong Kong. Noodles na lang kami. Tapos that time di pa kami marunong mag-train, taxi kami. Buti na lang yung hotel namin may meal stub. Kaya yun yung kinakain ko every breakfast. Ewan ko parang $90 yata yung meal stub niya. Breakfast. Ang nakakain ko yung mga sticks na yun lang. So at least diba, saya pa din. Pag binabalikan ko, kinakwento namin sa mga classmate ko ng college. Kaya natatawa na lang kami. Kasi kahit sila yata, parang tagpa 5,000 lang din yata yung dalang pocket money. Kowloon City Market. It's a wet market ng mga local dito sa Hong Kong. Kung gusto mong makita, ma-appreciate yung daily activity nila, paano sila mamalengke, eto, dito. And dito, mas mura yung mga fish. Siguro perfectong market na to, so wet market, sa mga nag-Airbnb sa Hong Kong. Kasi normally pag Airbnb, di ba, pwede silang magluto, mas makakatipid sila. This is the best place to go to para bumili ng mga isda, fish, lobsters na mas mura. Kanina yung lobsters doon 160 lang per piece. So, ang laki ng mura mo if naka-Airbnb ka sa Hong Kong.
So, bali dito sa taas, mga meat shops. O dito siguro mas mura dito yung mga ano. Check natin. Tingnan natin kung anong meron sa taas. Mga meat shops, nakita natin. And then, third floor, food court. Ito naman yung mga local food nila dito sa Hong Kong. Ito talaga yung authentic. Talagang galing sa palengke. So dito ako makakatikim ng mga talagang authentic Chinese food dito sa third floor. Ito yung restaurant dito sa Kowloon City Market. Wet market, authentic Chinese food, and feeling ko mas mura dito. Tingnan natin. Pool. Okay. So, mas mura dito yung mga food. Ito. May translation din siya. Ayan. Chinese, tapos English translation. Tom Yam Kung. Sa mga Tom Yam Kung, Team Fit Muret. Here, 70. Kung marami kayo, guys, for example, 8 to 10 packs kayo, tapos gusto nyo ng mga authentic Chinese food dito sa Hong Kong, gusto nyo makamura, punta kayo dito sa Kowloon Wet Market. Ang mura, yung kinain namin last time, kumain kami sa city, siguro mga isang tom yum lang is like $150, and dito $60 lang, Hong Kong dollars. Mango sticky rice doon, ang mahal dito, parang $60 lang din. Pati yung milk tea nila, $25. Sa iba, makukuha mo siya like $89 or something. This is the best place if gusto nyong makatipid pero still authentic. Tsaka guys, this is super authentic. Straight from palengke and super fresh talaga lahat. Kasi yung baba niya, palengke. Like parang sa Pinas, karinderya style ng Pinas. Yeah, tsaka local people talaga yung gumagawa. This is the daily routine ng mga talagang mga taga Hong Kong, mga normal people dito sa Hong Kong. Normally kasi 'di ba, pag nagta-travel tayo sa Hong Kong, nakikita lang natin is yung city, their luxury lifestyle. But this is the everyday na nangyayari talaga sa Hong Kong. Siguro kung mas napaaga tayo, mas maraming tao. Parang sa atin din, 'di ba? Pag palengke, tanghali, wala masyadong tao. Pero this is the best place to go. And napakasaya ko na nakita ko. Yun naman talaga yung purpose ko ng travel to see local people, their normal life every day, diba? Woo! Sarap. Perfect. Sabi ko yung price Ang sarap. Promise. Tom Yum Kung is the seafood. It's $60 lang for the small one. Alam mong fresh talaga. Perfect Tom Yum na natikman ko dito sa Hong Kong. Siyempre, mas authentic pa rin yung Thailand. But so far, guys, one of the best Tom Yum. This rice is for $60 as well. Good for two. Diba? And this one is like $55 here. Look at this. Authentic $25. And this lime soda, $25. The best. Tikman ko lang muna. Tikman muna natin yung, they call it fried morning glory. Okay. Alam mo yung namin nakainan sa city ng mga food lahat. Dito ko lang na-appreciate yung sobrang authentic na lasa talaga. Babalik kami dito. I highly suggest na pumunta kayo dito. Ang mura. Saka yung tom yum dito, hindi tinipid. Ang daming shrimp.
Yung rice, guys, sobrang sarap. This vlog is spontaneous. You're free to do all things without limit, di ba? Unlike kasi pag itinerary, your mood should follow the itinerary itself. Unlike your trip will follow your mood. If that specific moment you want to eat authentic food, you're free to go, right? If you want to just lay down, go to hotel. Pero hindi ko naman sinasabi na okay yung itinerary if you're looking for best spots here in Hong Kong. Best tourist spots, the famous tourist spots, yung binabalik-balikan sa isang lugar para hindi na kayo mahirapan mag-find ng location, sasakay ka na lang, ayaw mo munang masyadong mag-isip, ayaw mo munang masyadong mapagod, gusto mong ma-manage yung time mo. Itinerary is good. Pero if ikaw yung tipo ng tao na spontaneous, kahit anong offer, open ka for different things sa usual mong nararanasan, being spontaneous is, the best for me. And dun ako, may mga nadidiscover kang mga bagong bagay. Lumalabas yung diskarte mo, di ba? Pagtingin pa lang ng maps, lumalabas yung diskarte mo to look for other things kasi flexible ka eh. Flexible yung ideas na pwede mong gawin. Saka malapit lang siya. More or less, 26 minutes. Pag nag-train ka, from Victoria Harbor, 26 minutes. Walk ka lang konti, Sinsai Su Station. Then baba ka lang ng Wong Toi Swa. 14 minutes. I forgot. Sung Woi Toi Station. Pang-apat na station. And then, walk lang kami for 9 minutes. Nandito na kami sa Kowloon City Market. And this is the best. May fish pa kami. From Kowloon Wet Market, tumawid lang kami. Sabi namin maglilibot-libot lang kami. But look at this. Doon sa kami dinala. Pag nandito ka, parang bumalik sa traditional nila. Dito makikita mo yung history ng Hong Kong. Pagbukas, ayan. Feeling ko yung sounds nila na yan from before. Medyo creepy, no? Oh. Meron siyang iba-ibang room. And then, every room, meron siyang story na sinasabi. Tingnan natin dito. Pasok natin dito. May picture sa wall. Ayan, pinapakita yung sila dati. Yung traditional ng mga taga Hong Kong. Ayan. Galing nito. And, libre lang pumasok lang kami dito. So, eto, tingnan natin kung nabubuksan. Nakalock. Dito, pasok tayo dito. Nice. Alright. Pag pumasok ka dito, makikita mo yung history ng Hong Kong. And yan, pinapakita kung paano yung tradition na nila, yan. Ganun sila maglaba. Diba? Then punta ka daw dito, sundan mo yun. Punta ka dyan.
Then appreciate the culture. Para kang bumalik sa nakaraan. Pag nandito ka. Nice, ang galing. You can see yourself. Oh, your footstep daw dito. And then, ayan. So, papakita niya kung ano siya dati. So, ganito siya before. So, ayan, hinahawakan ka. Hello. Guys, this is the best place to go. Sabi ko naman sa inyo, travel natin very spontaneous kung saan tayo padpad. Pero look at this. Yung mga hindi kasama sa itinerary. Diba? Perfect. Kung gusto mong ma-appreciate yung history talaga ng Hong Kong, saan sila nagmula, paano yung mga traditional nila. Itong house na to is na-preserve nila. So if you love history, if you love arts, if you want to appreciate their culture, as well as their infrastructure, this is the best place to go. Halika na, try mo dito shawarma, lada, biryani, tikka, everything masarap yan. Sobra talaga, bili na. Halika na, bili mo. Bili mo, mura! Pag bibili ka sa ibang bansa, dapat yung makaiba.